Agosto. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Base ho sa ulat ho ng Pag-asa kaninang alas 4 po ng madaling araw, ang sentro ng Severe Tropical Storm Upong ay huling namataan ang Pag-asa sa layong 465 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Malayo pa ito sa kalupaan, ngunit malawak na kaulapan nito ang umaabot na sa silangang bahagi ng ating pambansa. Lumakas pa ang taglay nitong hangin na umaabot na sa 110 km per hour. Malapit ho sa gitna at pabugso ng hangin na umaabot naman sa 135 km per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Inaasang lalakas pa ang bagyo sa mga susunod na oras. Bantay Panahon. Samantala mga kaibigan, ang Eastern Samar at Samar ay makakaranas ng mabagyong panahon. Dulot pa rin po ng Severe Tropical Storm Upong. Ganun din ng lalawigan ng Aklan, Capiz, Biliran, Leyte, Southern Leyte at makakaranas na maulan na panahon na may pabugso-bugsong hangin. Dulot po ng bagyo. Ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dahil ho sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Visayas, Palawan kasamang Isla ng Kalayaan ay makakaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat at dulot na rin ho ng bagyo. Ang Eastern Visayas ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa ilagang Bantay Panahon. mula sa ilagang kanluran hanggang timog kanluran na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran hanggang kanluran na may mahina hanggang katamtaman na alon sa karagatan. Panahon. Samantala si Mapang balita, Coast Guard Station na nakakasakop sa Puerto Princesa. Inaktibo na ho ng ang Deployable Response Group bilang paghahanda sa epekto ng habagat at ng bagyo. Super Radio Local News. Detalye ho ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Inaktibo ng Coast Guard Station Central Palawan na nakakasakop sa lungsod ng Puerto Princesa kabilang ang Abulan at Nara ang kanilang deployable response group upang pag-ibayuhan ng maritime safety and security sa lugar. At dahil sa inaasang epekto ng habagat at pagyong Opong, layunin naman ang activation na ito na masigura na mas mataas ang kandaan sa pagtugon sa maritime emergencies, pagsasagawa ng search and rescue operations at ang pagbibigay ng agarang assistance sa mga distress vessels at mga isda sa loob ng area of responsibility ng istasyon. Patuloy na pinapalalahanan ng Philippine Coast Guard ng publiko lalo na mga mangisda at small boat operators na tutukan ang weather advisories at iwasang pumalaot kung may mas maranasan na masamang panahon. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:49 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, Philippine Coast Guard nagpatupad ng suspension of sailing sa mga malalaking bangka
sa karagatang sakop ng Kalayaan nang dahil pa rin po sa bagyo. Super Radio Local News. Super June Vicer Bantacudo para sa detalye ng balita. Pasok! Patuloy na umihira ng suspension of sailing sa mga isla sa bayan ng Kalayaan para sa mga malalaking bangka dahil sa epekto ng bagyong Opong at Abagata. Ito'y batay sa nilabas ng Sea Child Advisory ng Coast Guard Station Kalayaan Island Group, Palawan, na pinagbabawalang maglaya pa mga nasa 300 gross tonnage sa pababa na sasakyan pandagat dahil sa malaking alon na umaabot sa 2 hanggang 5 talampakan at malakas sa hangin na pumapalo sa 22 to 24 knots sa bahagi ng West Philippine Sea. Pinapayuhan ng mga boat operators na pansamantala mo ng iwasang tumalaot at antayin ang mga bagong advisory na ilalabas ng DCG at pinag-iingat ng mga ito sa maaaring epekto ng hindi magandang kondisyon ng karagatan. Ako si June Vice, Bantacudo ng GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa Super Radio, sa Super Balita numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Supplemental Investment Program number 2 ng City Government na nagkakahalaga ng mahigit 45 million pesos inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa sa ika-12 regular na sesyon nitong nakalipas na araw ng Martes ang Supplemental Investment Program number 2 ng City Government para sa fiscal year 2025 na nagkakahalaga ng 45,388,400 pesos. Ang naturang halaga ay gagamitin sa konstruksyon ng ikalawang palabag at auxiliary building ng bagong public market sa Baywalk na inaasahang matapos sa loob ng 6 na buwan. Base sa plano ng tanggapan ng City Architect, may kabuang 935 stalls ang mailalagay sa dalawang palapag ng public market kasama ang auxiliary building 1 and 2. 380 stalls ang mayroon sa unang palapag kung saan 163 stalls ay para sa fish section, 80 stalls ang para naman sa meat section at 153 naman para sa dry goods. Samantala, 525 stalls naman ang uukupa sa gagawing second floor kung saan ilalagay ang fruits and vegetable sections, mga karinderya at restaurant, habang sa dalawang auxiliary building ang para sa mga wholesale. Inaasahan na magiging operational ang Baywalk New Public Market sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon kapag nakompleto na ang konstruksyon ng ikalawang palapag ng bagong palengke. Bagamat ready na raw for occupancy ang first floor ng gusali, ay ninais ni Mayor Lucilo Bayron na sabay-sabay ang gagawing paglipat ng mga vendor mula sa Old Public Market sa Barangay Tagumpay patungo sa Baywalk New Public Market upang wala raw maiiwan. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Sana nga, totoo na. Na makakalipat na sa buwan ng Pebrero. Mga kaibigan, muli tumpakin niyo po mga orasan ng tamang oras sa buong Pilipinas. Alas 5:53 na ho ng umaga. Samantala mula sa pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa, lipat naman ho tayo mga kaibigan. Puntahan po natin ng gusaling Kapitolyo. Sa pamahalaang panalawigan po ng Palawan, itong si Governor Alvarez, tiniyak yung mabilis na release sa mga sweldo ng mga healthcare workers at ang pagsiguro na may sapat na gamot sa mga ospital na pinangangasiwaan ng pamahalaang panalawigan ng Palawan. Super Radio Local News. Detalye ko ng balitang yan, Super JB Juanit. Sa detalye ng balita, pasok!
Siniyak nga ni Governor Amy Roa Alvarez na agad na ipapalabas ang sweldo ng mga healthcare workers at may sapat na supply ng gamot sa mga ospital na pinangangasiwa ng pamanang palalawigan ng Palawan. Ayon sa gobernadora, ito umano ang matagal ng hinaing sa iba't ibang mga ospital na pinangangasiwaan ng provincial government sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan ng Palawan na kung saan laging nade-delay ang sahod o di kay wala namang sapat na gamot. Sa pagpupulong kasama mga medical technologists o medtech scholars noong September 19, 2025 sa Gusaning Kapitolyo, sinabi ng gobernador na isa itong pangunahing akbang ng kanyang administrasyon upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga pasilidad na pangkalusugan sa lalawigan ng Palawan. Kabilang din sa mga binigyan diin ni Alvarez ang pagbibigay ng libreng gamot para sa mga senior citizens at persons with disabilities o PWD na bahagi na nakapaloob sa 5-point development agenda ng pamanang palalawigan. Kasabay nito, isinailalim sa orientation at koordinasyon ng mga medtech scholars bago sila italaga sa iba't ibang munisipyo at barangay bilang bahagi ng kanilang return of service. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. 5 minuto na mga kapuso bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating po ang mga balita. DepEd magiging prioridad ang kalusugan at ligtas na learning spaces para sa mga mag-aaral sa 2026 budget. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ho ng balita, paso! Ang kalusugan, kaligtasan at inklusibong pagkatuto ang pangunahing prioridad ng panukalang budget ng kagawaran ng edukasyon para sa 2026. Nakapaloob sa panukalang 2026 budget ang paglikha ng 10,000 School Counselor Associate 1 position upang mas mapalakas ang mental health at psychosocial support sa mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong din ng DepEd ang ilang mungkahi para sa karagdagang pondo o wishlist upang mapalawak pa ang programang pangkalusugan at disaster response sa mga mag-aaral. Kabilang dito ang pambansang coverage ng School-Based Feeding Program o SBFP para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3, pagpapatuloy ng suporta sa mga severely wasted at wasted learners mula grade 4 hanggang grade 6 at adolescents mother, pagtatay ng central kitchen at kitchen sa buong bansa, pagbibigay ng dental chairs sa Central Elementary School, paglalaan ng medical at dental supplies sa school clinics at pagtatatag ng mga pansamantalang learning spaces para sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Sa Sangguniang Bayan ng Brooks Point, Palawan, pinagtibay ang panukalang ordinansa sa pagtatatag ng Scholarship Initiative for Building Outstanding Leaders o CBOL Program. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Si Super June Vicer Bantaculo sa detalye po ng balita. Pasok! Pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Brooks Point ang panukalang ordinansa na ni Council Stewart Joseph Benedito na magtatataga ng Scholarship Initiative for Building Outstanding Leaders sa munisipyo. Sa pag-aproba nito, maglalaan ang pamalang lokal ng Brooks Point na hindi bababa sa 20 milyong piso sa ilalim ng Annual Investment Plan sa implementasyon ng Brooks Point CBOL Program. Kasama rito ang pondo para sa capacity development, leadership trainings, mental health at wellness programs at iba pang mahalagang aktibidad. Dahil ang hakbang na ito muna na magkaloob ng tulong sa edukasyon at suporta sa mga kwalipikadong senior high school student, grade 11 and grade 12, college student, vocational at special education student, kung saan target ang 4,000 mag-aaral kada taon na magiging benepisyaryo mula sa mga mahihirap na pamilya na residente ng Brooks Point. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, lalawigan po ng Palawan, kabilang ho sa 10 na probinsya sa contribution sa total value ng livestock at fisheries production sa bansa. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan na muling bumabalik si Super Wilmar Abreya sa detalye po ng balita.
paso. Kabilang ang lalawigan ng Palawan sa pinakamataas na kontribusyon sa total value ng livestock at fisheries production sa bansa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, pagdating sa contribution sa total value ng livestock production, nasa 2.5% ang share ng Palawan. Ang Batangas ay may pinakamataas na share sa value ng livestock production na nasa 8.1%. Pagdating naman sa contribution sa total value ng fisheries production, naitala ang share ng Palawan sa 5.7%. Ang Pampanga naman ang nangungunang probinsya pagdating sa value ng fishery production na may 12.5% share. Ako, si Wilmar Abrena, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.